Paano kung ang isang drone lang ay kayang magpabagsak sa kuryente ng isa sa mga pinaka-defended na lungsod sa mundo sa loob ng wala pang isang segundo? Nung alas 10:30 ng gabi, Disyembre 27, biglang nahati ang gabi sa Moscow ng walang babala. Isang sapphire blue na liwanag ang gumuhit sa skyline, na sinundan ng isang pressure wave na naramdaman hanggang sa mga nagyelong kalye at mga glass towers. Ilang sandali bago ito, ang VDNKH Festival ay nagninining pa sa higit 100,000,000 neon lights. Mukha itong Russian version ng Disneyland. Isang planadong palabas para ipakita na ang lahat ay maayos lang. Pagkatapos, biglang lumakas ang liwanag at tuluyang nawala. Hindi ito isang random na blackout. Nagpadala lang ng mensahe ang Kiev. Kung paglalaroan nyo mga power switch ng Ukraine, hindi lang nila ibabalik ang ginawa niyo sa kanila. Babaguhin nila ang daloy ng inyong kuryente. Sa loob ng wala pang 20 minuto, isang drone operation na nagkakahalaga ng mas mababa sa $100,000 ang napabagsak sa kuryente ng kabisera ng Russia. Habang ang milyon-milyong dollar na air defense missiles ay nasayang lang sa langit sa paghabol sa mga anino. Kung gusto niyo ng malinaw at step-by-step na breakdown kung paano talaga gumagana ang modern warfare, hindi lang puro headlines, mag-subscribe na sa channel at i-on ang notifications. Dahil ang nangyari sa Moscow ay hindi lang isang insidente. Ito ay isang preview. Alas 10:03 ng gabi, Disyembre 27, ang mga ilaw sa VDNKH ay nagniningning na parang araw sa ibabaw ng Moscow. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang kumislap ang liwanag na yon. Sa loob ng Lusiny Ostrov National Park, 6 na GUR operators ang naghihintay sa gitna ng katahimikan. Hindi mga sundalo ang target nila, kundi isang transformer na nakatago sa ilalim ng ilusyon ng kaligtasan ng lungsod. 2 Dovbush T-10 drones ang nakahanda sa mga portable launch rails. Bawat isa ay tumitimbang ng 68 kilo, gawa sa carbon fiber na may radar signature na kasing liit lang ng isang ibon. Sa ilalim ng kanilang mga pakpak ay nakakabit ang 6 na Wasp FX drones. Maliit, mabilis, at nakamamatay ang asinta. Alas 10:07 ng gabi, inilunsad ang unang Dovbush T-10. Umaling-gaw-gaw ang hangin habang umaakyat ito sa bilis na 180 kilometro bawat oras. Sinusundan ang Yaouza River sa taas na 50 metro. Ang composite body nito ay perpektong humahalo sa radar clutter. Ang mga Russian Pantsir S sa operators ay nakakita ng bahagyang paggalaw sa kanilang mga scopes. Hindi malinaw, mababa, at hindi regular. Pagkatapos, 12 ng decoy gliders ang lumitaw. Mga maliliit na pakpak na may foil lining na gumagaya sa hitsura ng mga cruise missiles. Sa paniniwalang ina-attack sila, ang mga Pantsir crews ay nagpaputok ng 657 E-6 interceptors, na bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $1.3 milyong. Sumabog ang langit sa puting apoy. Ngunit ang mga radar returns ay hindi nawala dahil wala namang totoong missiles, kundi mga papel at carbon fiber lang na nahuhulog sa niebe. Sa loob ng wala pang 2 minuto, gumastos ang Russia ng $1 milyong para wasakin ang mga anino. Ang Dovbush T-10 ay nakalusot ng hindi napapansin patungo sa Northern Power Quarter ng lungsod. Hindi pa ito alam ng Moscow, pero ang kanilang mga festival lights ay bilang nga ang oras. Alas 10:18 ng gabi. Ang Dovbush T-10 ay lumilipad ng napakababa sa ibabaw ng Yaouza River. Ang mga defense ng Moscow ay abala pa rin sa paghabol sa mga multo sa ulap. Sa ilalim ng radar coverage, ang drone ay dumaan sa mga power lines at tulay sa bilis na 170 kilometro bawat oras, sa taas na 55 metro lang. Ang mga operators sa Kiev ay nanonood habang ang telemetry ay nagpapakita ng kulay berde. Sa 10 kilometro mark, dumating ang utos. Deploy Wasps. 6 na Wasp FX drones ang kumawala, na parang mga kislap sa gabi. Bawat isa ay may dalang 2.5 kilo shaped charge at may sariling AI navigation. Huli na makita ng mga Russian Pantsir S-1 crews ang swarm. Ang kanilang mga screens ay napuno ng daan-daang peking signal. Nagpaputok ang mga autocannons ng 500 rounds kada minuto sa bakanteng hangin. 2 wasps ang nawala sa ulang ng mga bala.
Ang pangatlo ay sumabog matapos tumama sa isang antena. Ang natitirang tatlo ay bumaba pa at dumaan sa pagitan ng mga apartment blocks. Ang isa ay tumama sa isang secondary substation na naging sanhi ng panandaliang pagkawala ng kuryente sa 8 distrito. Sa loob ng ilang segundo, nagdilim ang ilang bahagi ng skyline ng kabisera. Isang babala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Alas 10:27 ng gabi, ang unang dove bush ay lumiko pa kanluran para umalis. Sa likod nito, ang mga Russian searchlights ay pilit na hinahanap ang langit. Sa pag-aakalang tapos na ang atake, nagsimulang mag-reload ang mga crews ng kanilang mga missile tubes. Hindi nila alam na ang pangalawang T-10 ay nakahanda na, papalapit mula sa northwest. Dala nito ang 6 na bagong Wasps na may upgraded navigation at hardened signal cores. Kalahati pa lang ng bitag ang sumasabog. Narito ang tanong para sa inyo. Kung ang isang drone ay kayang ubusin ang kuryente ng Moscow sa loob ng ilang minuto, ano ang mangyayari pagdating ng susunod na wave? Manatili kayo rito. Ang totoong strike ay hindi pa nagsisimula. Alas 10:31 ng gabi, biglang sumabog ang katahimikan sa Moscow. Isang sapphire flash ang humati sa skyline na nagmula sa kuryente na ginawang parang salamin ang niebe at semento. Sa isang sandali, ang lungsod ay parang tumigil sa loob ng isang kidlat. Pagkatapos, ang shockwave ay kumalat. Niyanig ang mga bintana mula sa Yaouza River hanggang sa outer ring roads. Ilang minuto bago ito, ang pangalawang Dovebush T-10 ay pumasok sa lungsod mula sa northwest. Lumipad ito sa taas na 58 metro, sapat na mabagal para humalo sa ground clutter. Nang makarating sa release line, 6 na Wasp 2. Drones ang kumawala ng malinis. Bawat isa ay may upgraded processor na protektado laban sa interference. Mabilis na nag-react ang Russian defenses. Isang Krasuka 4 electronic warfare unit ang naglabas ng broadband noise para harangin ang signal. 2 Wasps ang nawalan ng kontrol at bumagsak sa ilog. Ang pangatlo ay nawasak ng Pantsir S, isa autocannon, bago pa ito makababa. Ngunit ang natitirang tatlo ay hindi huminto. Dahil putol ang radio at satellite links, lumipat sila sa autonomous navigation. Inihambing nila ang street-like patterns sa isang 3D model ng Moscow na nakaload sa kanilang system. Kahit tinamaan ng bala ang isang drone, nagpatuloy pa rin ito sa kurso. Tumama ito sa isang diesel backup tank at lumika ng isang malaking fireball. Mula sa usok na iyon, lumabas ang huling Wasp sa bilis na 225 kilometro bawat oras. Naglock ito sa primary 220 kilovolt transformer at tumama rito. Ang shape charge ay bumaon sa bakal at insulation na nag-trigger ng isang malalang electrical fault. Sa loob ng wala pang 1 millisecond, mahigit 65 tons ng mineral oil ang uminit at sumabog. Ang electrical arc ay umabot sa 30 metro ang taas, kulay asul laban sa mga ulap. Ang mga circuit breakers sa buong northern grid ay sunod-sunod na nasira. Nawala ng kuryente sa 11 distrito. Ang mga ilaw sa VDNKH ay biglang lalong liyab bago tuluyang namatay. Pagdating ng alas 10:39 ng gabi, tahimik na ang sentro ng Moscow. Na-black ang mga screens. Huminto ang musika. Ang lungsod ay binalot ng dilim, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang planadong strike na sinukat sa milimetro at millisecond. Alas 10:40 ng gabi. Ang labanan ay hindi natapos sa blackout. Lumipat lang ito sa loob ng mga system na dapat ay pumipigil dito. Sa northern Moscow, ang mga Russian air defense crews ay nakatitig sa mga screens na wala ng saysay. Ang radar picture ay puno ng false echoes, heat noise, at mga piraso ng targets na wala na naman doon. Ginawa ng mga Pantsir S1 batteries ang trabaho nila, ang magpaputok ng mabilis. Sa loob ng 15 minuto, naubos ng ilang unit ang kanilang mga missiles. Gumamit sila ng 12 interceptors bawat isa na nagkakahalaga ng higit $16 milyong. Sumunod dito ang problema na hindi sinasabi sa mga brochure, ang reload time. Kahit sa pinakamagandang kondisyon, kailangan ng Pantsir ng 4 hanggang 6 na minuto para mag-load ng mga bagong tubes gamit ang crane. Sa gitna ng giyera at stress,
mas matagal pa ito. Pati ang mga autocannons ay uminit na rin sa sobrang pagpaputok ng halos 4,000 rounds. Kinailangan ng mga crews na huminto para hindi masira ang kanilang mga armas. Sa madaling sandali, ang depensa ng Moscow ay naging sobrang nipis. Sinubukan ng command na bumawi gamit ang Tor M2 unit, pero limitado lang ang sakop nito. Sa loob ng power grid, ang pinsala ay tuloy-tuloy. Ang mga automatic breakers ay sunod-sunod na nag-trip para maiwasan ang overload. Nawalan ng telemetry ang mga control rooms at hindi gumana ang mga backup generators. Ang nagsimula bilang isang strike ay kumalat na sa buong system. Pagdating ng alas 10:54 ng gabi, ang depensa ng Moscow ay mukhang buo pa sa papel. Pero sa katotohanan, ay wala na itong silbi. Nandun pa ang mga armas at ang mga sundalo. Pero, madilim pa rin ang lungsod. Hindi dahil nawala ang shield, kundi dahil naunahan ang timing nito. Alas 11 ng gabi. Hindi na drones ang kalaban ng Moscow, kundi ang mga epekto nito. Ang dapat ay maliit na outage lang ay naging regional shutdown sa 12 distrito na nakaapekto sa 3.5 milyong residente. Madilim ang mga kalye, tumigil ang mga transportasyon, at isa-isang namatay ang mga emergency generators. Ang satellite data ang nagsabi ng katotohanang ayaw aminin ng Moscow. Nakapagtala ang infrared sensors ng thermal spike na 90% na mas mataas sa normal sa strike site. Ang transformer core sa substation ay hindi na kayang ayusin. Ang pagpapalit nito ay aabutin ng buwan, lalo na't may mga sanctions sa mga high voltage components. Ang opisyal na pahayag ng gobyerno ay isa lamang itong minor technical disruption. Pero ang mga log ng grid ay hindi nagsisinungaling. Ang lugi sa ekonomiya ay mabilis na umakyat. Tinatayang nasa higit 280 milyong dolyar ang pinsala sa infrastructure, hindi pa kasama ang nawalang kita sa komersyo. Ang lahat ng ito ay galing sa isang strike na nagkakahalaga lang ng mas mababa sa 80,000 dolyar sa hardware. Higit pa sa pera, ang psychological effect ay matindi. Ang New Year's Festival ay dapat magpakita ng kontrol, pero katahimikan at lamig ang ibinigay nito. Sa isang lungsod na nangangako ng stability, ang dilim ay may dalang sariling mensahe. Sa pagtatapos ng oras na yun, ang mga air defense units mula sa ibang rehiyon ay inilipat na sa Moscow. Ang paglipat na yon ay nag-iwan ng butas sa depensa sa ibang lugar. Babalik din ang kuryente, pero ang ilusyon na kanilang pinoprotektahan ay tuluyan ng nasunog. Alas 11:18 ng gabi. Tahimik na ang langit sa Moscow, pero hindi pa tapos ang operasyon. Sa Kyiv, sinusuri na ng mga analysts ang data stream, flight logs, thermal maps, radar responses, at reload intervals. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang pagsabog, kundi ang mga natuklasan nila. Nakitang isang pattern. Mabilis mag-react ang Russian defenses, pero madaling hulaan. Ang mga Pantsir S-1 ay nagpaputok ng agresibo, isang interceptor kada 11 segundo, hanggang sa maubos ang bala. Masyadong matagal ang reload delay sa mga rooftop. Ang electronic warfare systems naman ay masyadong malakas ang buga, kaya nagkakaroon ng mga butas sa coverage na pwedeng lusutan. Para sa Ukraine, malinaw ang leksyon. Ang strike na ito ay nagpatunay na ang layered defenses ay kayang talunin hindi ng dami, kundi ng tamang pagkakasunod-sunod o sequencing. Sa usaping pera, dehado ang Russia. Gumasta sila ng halos 19 hanggang 21 milyong dolyar sa missiles at bala. Ang nawala naman sa Ukraine ay mas mababa sa 14 na airframes na nagkakahalaga lang ng 85,000 dolyar. Pero ang mas malalim na epekto ay strategic. Sa unang pagkakataon, kailangang aminin ng Moscow na ang kanilang kabisera ay nangangailangan ng napakalaking resources para madepensahan. Pagdating ng hating gabi, may mga utos na ilipat ang mga air defense assets mula sa border patungo sa lungsod. Pinatibay nito ang Moscow, pero pinahina ang lahat ng iba pang lugar. Ang strike na ito ay hindi nagtapos sa digmaan, kundi binago nito ang takbo nito. Mula ngayon, ang bawat ilaw sa Moscow ay magpapaalala na ang proteksyon
ay hindi na garantisado. Ang nangyari sa Moscow ay hindi lang basta blackout. Ito ay isang demonstrasyon kung paano gumagana ang modern warfare sa pinaka-effective na antas nito. Walang malawakang bombardment, walang malalaking formation. Timing lang, geometry, at pag-intindi sa kung paano mag-collapse ang mga complex systems kapag nawala sa ritmo. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ang isang kabisera na simbolo ng stability ay napilitang harapin ang sarili nitong kahinaan. Ginawa nitong malinaw ang isang bagay. Ang modern defense ay hindi na tungkol sa pagpigil sa lahat ng atake. Ito ay tungkol sa pag-manage ng overload. Tama ang naging galaw ng mga radar crews at gumana ang mga missiles. Pero nabigo pa rin ang system. Hindi dahil lumana ito, kundi dahil madali itong hulaan. Ang bawat reaksyon ay lumikha ng delay, at ang bawat delay ay lumikha ng pagkakataon para sa kalaban. Ang lugi sa pera ay bahagi lang ng kwento. Ang isang lungsod na kailangang depensahan ng sarili, bawat segundo, ay hindi kailanman makakapahinga. Kapag pumasok na ang pagdududa, mas mabilis mawala ang kumpiyansa kaysa sa kuryente. Babalik ang mga ilaw sa VDNK-8, tutugtog ulit ang musika, at sasabihin ng gobyerno na maliit na bagay lang ito. Pero ang alala ng katahimikang iyon ay mananatili. Sa unang pagkakataon, ang dilim ay hindi galing sa aksidente o panahon, kundi galing sa isang planado at kalkuladong desisyon. Ngayon, isipin nyo kung ano ang susunod. Kung ang air defense ay ititipon lahat sa Moscow, saan naman lilipat ang pressure sa labas? Ibigay ang inyong opinion sa comments. Binabasa ko ang lahat ng yan. At kung gusto niyo ng malinaw na tactical breakdowns, siguraduhin nakasubscribe kayo. Dahil ang napanood nyo ay hindi lang isang insidente, kundi isang signal kung paano nagbabago ang digmaang ito.